Pwede na pong madaanan ngayon ang North Luzon Expressway, ang daang nag-uugnay sa Metro Manila sa mga karatig probinsya sa Central at Northern Luzon. Pero kanina, dahil sa dami ng ulang hatid ng habagat, lubog ang ilang bahagi ng NLEX. Nakatutok si Michael Pahating. Palabas pa lamang ng Maynila patungong norte, kalbaryo na ang sumalubong sa amin papasok sana ng North Luzon Expressway. Maaga pa lamang hindi na madaanan ng NLEX mula sa Balintawak. Sa Mindanao Avenue naman, natatagos sana sa NLEX Valenzuela, ito ang sumalubong sa amin na kinailangan naming lampasan. Tulad sa mga motoristang tinitimbang kung kakayanin suungin ng kanilang sasakyan, halos pasukin na ng tubig ang aming crew cab sa hanggang baywang na baha. Tanging mga bus at truck lamang ang nangahas na pumasok. Pero matapos naming makatawid, pinigilan naman kami ng mga otoridad na pumasok sa NLEX Mindanao Valenzuela exit. Di na raw passable ang bahagi ng NLEX Mapulang Lupa. Ano, sarado? Sarado? Lubog yung Valenzuela natin, tsaka yung Balintawak. So, NLEX, negative na? Opo, negative na po. Nag-advise na ba kayo sa ano? Nag-advise na po. Salamat. Sige po, sir. Napilitan kaming dumaan sa bahaging ito na Mapulang Lupa sa Valenzuela, kung saan sinasabing umapaw ang ilog na nakadagdag sa pagtaas ng baha. Sinundan namin ang truck na ito sa pagsuong para makabawas sa dulot nitong alon. Pero nang marating ang bahagi ng NLEX sa Malinta, ito ang tumambad sa amin. Nawala na ang daan ng expressway at tila napalitan ng lawa. Ang southbound lane hanggang leeg ang baha. Ang northbound lane naman hanggang dibdib. Dalawang kotse ang napalahaw. Ang ilang motorista lumangoy na. Itong NLEX, gaano kalalim yung sinulong nyo kanina doon? Hanggang dito po sa may kilikili. Dito na halos. So, walang sasakyan na pwedeng dumaan dyan, sa tingin nyo? Oh, hindi pwede kasi... Kahit truck, no? Opo. Kahit truck. Mga gano'n oras umakit ang tubig na ito? Hindi ko po alam kasi Saan ka galing ngayon? Saan ka galing? doon sa kabila. Doon sa... Mapulang Lupa. Wala lupa. Tumawid ka lang dito. Dito ka pa tumawid sa may NLEX, ha? Hindi, punta sana kami doon kasi nasira yung pader ng NLEX. Yun, Nasira dahil? sa baha. Nagiba? Parang eksena lang sa pelikula, ang mga tao parang mga evacuee na dikit-dikit na tumatawid. Ang iba, nakakapit pa sa mga fencing para di matangay ng tubig. Ang dami ng mga nakapila sa sakyan na naghihintay na humupa ang tubig, halos di mo na makita kung saan nagtatapos. Pero nang ibabaw pa rin ang likas na pagiging matulungin ng mga Pilipino. Ang vendor ng saging na ito, kahit lugi na sa kanyang negosyo, nakuha pang magbigay sa mga na-stranded. Kunting kita, paano isang bag sa presyo na masama tulong mga tao lang. Mabenta lang din, ano? Opo, para maubos lang to. Para makatulong mga mahirap, baka ano. Minsan pa may sobra-sobra, pamimigin ng mga tao rin. Buti pa lang kalooban mo. Ganyan lang daw, pinagdaanan ko rin po yung boss. Bandang hapon ang mga nais na makauwi tulad sa mga empleyadong nakapasok na sa kanilang mga trabaho bago pa ipahayag na kinansela na ng gobyerno. Saan na po yung dalawa? Bulacan po. Bulacan, ano nangyari na? Wala po, kahit saan po kami dumaan, baha eh. Stranded na. Gano'n ba kayo saan dyan? Ako po, Laguna pa po ako galing. Laguna. Hindi mo pa na yung abiso na magkakaroon ng mga ulan? Kailangan po kasi kanina sa report. Kailangan po kasi mag-report dun sa trabaho kanina. Ganun ka. Hindi rin sinabi na kasilado. Late na, no? Late na po nasabi. Nakakuha ng pag-asa mula sa mga driver ng truck na ito na kayang lumusong sa baha at malugod silang isinakay kahit paunti-unti. Kahit di magkakilala, agad na nakaramdam ng malasakit sa isa't isa. Pwede sumakay hanggang Pampanga ata sila eh. Pwede siguro. Pero sa likod na, puno na yan eh. Kaya lalayan niyo muna yung babae, pare. Kaya lalayan doon. Kaya, si nanay. Sige mo, opo. Hindi naman po, Ang pogi mo, pare, ingat ka dyan, ha? Michael Padre Nakatutok, 24 Oras.